kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, they listen actively, right? Nagpapakita tayo ng empathy at tinutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga
mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes RH. Pilipinas, oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Iyan o, may boses na. Magandang umaga po sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kumusta na po kayo? Ayan, si Wonder Woman nagbabalik. Naku talaga, ingat kayo sa panahon ha. Ay, nauna ako nadali. Hi Kuya Joey Rebate ng Abante. Sipag mo ha, nagagrab ka pa ha. O, di ba? Taga-Abante siya. Nakasakay ko kanina. Anyway, mga kaibigan, ngayon po ay araw tayo ng Huwebes. Ika-26 na po tayo sa buwan ng Pebrero. February 26, 2026, mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan. Dito pa rin po sa DZRH. Operation Tulong, syempre pa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you sa aking EP, aking executive producer EP, Wina Pearl Hesoro, sa pag-alalay sa ating program. Ako kahapon, wala pa. Di ko pa to kaya. Nag-overdose ako ng gamot. Chika. Para lang makabalik. Thank you din kay Jackie Resyo. Tsaka sino ba umupo kahapon? Si Sister L. Sister L, ang aking inaanak. Thank you much. Sa hapon naman. O diba, pasensya na kayo kasi grabe sabi ko sa inyo pag nagta-transition na yung panahon, para na akong ano ba yun? Para na akong yung nagpapalit ng balat, ahas ba yun? Iba na rin yung weather, yung temperature ko. Kaya pag ako'y na-expose sa sobrang init, alam nyo na, kalaban ko yun. Ayun na, expose tayo. Anyway, ingat-ingat mga kababayan. Naku, masarap ang walang sakit. Ha? Masarap, pahirap pagka may sakit. Alam mo yung pag inaatake kasi ako ng aking allergic rhinitis. Grabing sinusitis ko po eh. Pag inatake ko niyan, di ko na alam. Yung ang sakit sa ulo, di ba? Lahat na. Masakit yung mata mo, lahat. Hindi mo maintindihan anong gusto mong gawin sa buhay. Tapos, meron kang cough na hindi mo mailabas. Tapos, nag-head tone yung mo. O, di ba? Ang hirap nun eh. So, ingat-ingat po. Ayoko may sakit. Ang hirap. Bihira lang to ha. Tayo man, di tayo na-absent sa program. Pero pagka talagang hindi kaya, ibig sabihin, kaya po hindi ako napasok. Walang boses talaga. O, eto na. Nabawi na po ng konti. Nawala na eh. Oo, nilubayan din ako. Ayan. Pero, thank you pala kay Dr. Pascual. Pero di pa ulit nagpapakita kay Doc Pascual sa Manila Doctor sa aking EENT eh. Diba? Oo, kailangan lang talaga advance kay pagka ganitong alam mo magtataginit na tas malamig, galing ka sa aircon tas lalabas ka, 'di ba? Nako,
tas pasok ka ulit sa aircon. Naku po, pagagalitan ako ng mga lola nito, di ba mga lola? Yung mga lola, ingat-ingat. Ay, thank you po Ma'am Nida Mendoza, tama ba? Rivera, di ba? Sorry po. At thank you po sa sa inyo pong pag-alala. Thank you. Pag-alala, parang nawala. Ayan, pagpasensyahan nyo na konti pa yung boses. But anyway, mga kaibigan, ngayong umagang ito ng Huwebes, dito po sa Operation Tulong, tuloy-tuloy lang po tayo sa paghatid ng serbisyo at syempre, meron po tayong mga pasyente, sikapin pa rin nating matulungan sa pamamagitan po ng ating mga regular donor. Ayan, good morning Senator Lito Lapid, Sen Lito. Morning po. At kay partner Florante Rosales sa team Lingkod Lapid. Ayan, thank you so much. Nakatutok na naman sina Chief. Hindi ko kayo nababati madalas pero alam ko lahat po kayo nanonood. Si Sir Ricky Ileto, yung kanilang Chief of Staff, COS. Ayan, thank you Ma'am Charms. Salamat. Sina Sir Alain, everybody sa Team Lapid. Pati si GM Mark Lapid. Ayan. Lagi po nakatutok daw sila. Nagkataon nga po yung wala ko ng ilang araw. Ayan, salamat po. Mga kaibigan, ngayong umagang ito atin din pong makakausap. Naku, ikaw EP papapagalitan ako nito, panigurado. Buti na lang bumalik na ako. Sir, buti na lang bumalik na ako, mapapagalitan ako nito. Oo, tignan mo mamaya. Nasa linya na ba? Oo, buti na lang bumalik na ako ngayong araw talaga. Mga kaibigan, para po sa mga nanay, sa ating mga mommies. Nandito po bahaging ito, tayo po'y singit ng oras sa kanya para makapagbigay kaalaman, para ingatan nyo po yung inyo pong mga anak, lalo na sa mga panahon nito na talaga namang napakarami pong sakit at ang dami pong nagkakasakit. Isa na po ako doon. So ano ba ang halaga ng immunization o bakuna para po sa mga bata? So tatalakayin po yan, pag-uusapan po natin, pagkwentuhan natin ng ating suki every Thursday dito po sa Operation Tulong, Dr. Cynthia Cuayo Wico. Ano bang halaga ng bakuna, lalong-lalo na sa mga sanggol at bata pa, So ano bang mga sakit na naiiwasan kapag ka po ang natanggap na bakuna ng inyong mga anak ay kumpleto, lalo na mahalaga yun sa kanya, isang pediatrician, lalong-lalo na pag-usapan din natin ano yung mga agam-agam, worries ng mga nanay, lalong-lalo na ng mga mommies tungkol sa bakuna. So, ano ba ang layunin talaga ng bakuna sa ating mga katawan, di ba? So, syempre, itong ating programa, narito tayo para bigyan daan natin, palakasin natin yung kaalaman po ng lahat tungkol sa tamang pagpabakuna. Kasi dati, way back, nung pediatrician pa siya na aking mga anak. Hanggang ngayon, malalaki ng mga anak ko, pag nakita siya, magaling agad Oo. Mahalaga sa kanya, kumpleto yung bakuna. Napakahalaga nun sa bata. So mga kaibigan, tawagan na natin ang ating pong suki na pediatrician mula po sa Manila Doctors Hospital. Walang iba kundi si Dr. Cynthia Cuayo Wico. Doc Cynthia, magandang umaga. Good morning. Ay, naputol. At mamaya mga kaibigan, meron po tayong pasyente at ilapit po natin sa lokal na pamahalaan para nang sa ganun tayo po dito sa Operation Tulong sinisikap nating makatulong hindi lang po sa pamagitan na ating mga regular donor kundi lalong-lalo na dun sa mga lokal na pamahalaan na hindi nakakalapit yung pong mga kababayan nila, hindi nakakalapit, hindi alam na merong tulong yung kanilang lokal na pamahalaan, na meron parang pwedeng bigyan ng tulong. So ayan na, balikan na natin Dr. Cynthia Cuayo Wico. Doc, magandang umaga, happy Thursday morning. Happy Thursday! Naputol sa cellphone ko kasi mobile ako, dumaan kami ng underpass ng Quiapo. Ay, sorry naman. Sabi ko nga, anong problema? Pasingit. Ay, buti na lang di ako narinig. Ganda ng boses ko ngayon. Oo, nagbabalik ako. Sabi ko sa inyo, sa cellphone na ako ng Dr. Cynthia. Wag na, Doc. Yung mga bata na lang. Kababalik ko lang, Doc. Kababalik lang. Matinding allergic rhinitis. Ang topic natin ay kahalagahan ng bakuna, Doc Cynthia.
Tia. Kasi ito, napakahalaga sa ito. Sabi mo nga, dapat kumpleto, di ba? Correct. Oo, para sa mga mommies na nag-aalaga ng mga anak until, even pagtanda nila, continuous na yan, tuloy-tuloy yan, di ba, Dok? Yes. Ano ang halaga ba talaga nito na minsan ay kinatakutan, nung panahon ng pandemya? Hindi natin dapat katakutan. Kasi mas katakutan mo, yung madedextrose ka, magkakagastos ka sa lahat ng maraming gamot, antibiotic. Ang gagawin lang natin, iisipin natin, pagkapanganak ng anak mo, may responsibilidad ka na bigyan sila ng immunization, yung panlaban sa sakit. Diba? Pagka 1 month pa lang, pagka bagong panganak, binibigay na natin ng anti-TB, yung BCG, tinatawag. So lahat ng ito, binibigay namin, hindi ho dahil gusto lang namin na examine na ito, na pag-aralan na ito, marami nang napagdaanan nitong pagsusubok. Wala ho siyang danger sa mga bata. Tanungin niyo po, 2 anak ko po, kung magkakaapo ako, pababakunahan ko din po. Hindi po siya nagkakaroon ng problema sa bata. Ang nagiging problema lang sa bakuna ay kung kumbulsyonin ng anak mo. Kasi tandaan mo, pag binakunahan namin kayo, may mga pinahinang mikrobyo yun na ang gagawin ng katawan natin, lalabanan para pagka yung tunay na mikrobyo ang pumasok sa katawan mo, ay nako, kaya-kaya ng labanan, hindi ka magkakasakit. Yun lang ang prinsipyo ng immunization. So dapat, at 1 month old, nagbibigay na tayo ng anti-TB, di ba? Yung BCG. Kasi napakaraming may TB sa atin, yung mga dumatahak dyan, umuubo dyan, mga lola't lola natin na wala man lang immunization o gamot ng araw, basta ordinaryo lang yung ubo, yun na yun. So, kailangan at 1 month, nag-ibigay at birth, at 1 month, nagbibigay na tayo ng BCG. Number 2, yung mga anti-polio, anti-diphtheria, anti-pertussis, anti-tetanus. Tapos ngayon, swerte nga natin, meron na tayong anti-pneumonia. Mga 3 beses yun, yung lahat ng 3 beses, at 2 months, at 4 months, at 6 months, tapos at 9 months, nagbibigay tayo ng anti-measles. Lalo na po yung anti-measles, nakakatakot po kasi ang measles sa mga bata. Ang nangyayari, mataas ang lagnat, baka magkumbulsyon. O kaya po, side effects po ng measles is parang nag-encephalitis, para po meningitis yun sa utak po. Ang problema niya, tsaka nagkakaroon po, most likely nagkakaroon po ng pneumonia. Kaya takot na takot po tayo sa measles. Kaya at 9 months, nag-measles, tapos booster after 1 year, tapos pagka 12 na po tayo, kulang-kulang na po yung immunization natin sa katawan. So, kung meron po tayong mga immunization sa health center, kasi yung sa health center, libre po yun, di po ba? Meron po yung BCG, diphtheria, pertussis, tetanus, saka polio. Minsan meron din po silang anti-pneumonia. Pero po sa amin po mga private clinic, meron din po yan. Kaya lang po, nahihiya nga po ako kasi dapat ibigay namin libre. Kaya lang po, hindi po kami nakakakuha sa DOH ng vaccine. Kaya binibili din po namin yan. Tapos po, binibili lang po namin. Tapos, yun lang po yung halaga nun ang pinapabayad namin sa inyo. So, kailangan po tayong magkaroon ng vaccine. So, Dok, kasi pag halimbawa baby pa lang, halimbawa nasa pangangalaga nyo na, napakahalaga nung tawag nito, nung baby's chart, di ba? Meron kayo nun. Meron po tayong baby book. Oo, baby book. May chart yan na nakalagay. Napakahalaga nun, Dok. Naalala ko nun sa mga bata. But anyway, sabi ko nga, yun ay sana pati din sa mga public, sa mga government hospital, doon sa mga bumivisit sa mga ng mga bata. Government hospital. Kaso, sa health mahirap eh. Hindi po mahirap. Napakabait na po ng gobyerno natin ngayon. Okay. Meron na po tayong immunization sa lahat po ng mga bata. Meron tayong immunization sa government. Ang minsan lang po ang wala sila yung anti-pneumonia, pero po yung BCG, DPT, OPD, meron po sila. At kailangan po natin samantalahin yun. Libre po yun. Dok, ano ang halaga ng bawat bakuna na yun na dapat makumpletong makuha ng mga simula sanggol pa lang? Maikli lang, Dok. Ano ang nun? Para maintindihan ng mga mamis. Yung natatandaan nyo yung tetanus, di po ba? Ang tetanus ay nakakamay po siya. Pag napakunahan ka ng DPT, at kahit na nga masugatan ka, konting sugat lang po, diba? O kaya may kalawang, etc. Yung sinasabi natin, saka may infection,
ligtas na po tayo doon. Tapos po yung diphtheria, ito po yung ubo para pong suspirina, pero po, ngayon po medyo nababawasan na po ang diphtheria sa panahon natin dito sa sa Metro Manila, sa Pilipinas, kasi po masipag po ang health center natin nagbibigay ng yung D po doon sa DPT. Tapos po yung isa, expert dosage, yung pong tuspirina, o pong tuspirina po yun. And then yung tetanus, siyempre po, di ba, pag nasusugatan tayo, kahit na po, sabi niya may kalawang lang, kaya ka nagkakatetanus, hindi po, dumi po yun. So, naiiwasan po yun. Tsaka ang pang-apat na kasama nun, yung DPT 1, 2, 3, antipolio. Tingnan niyo po, bihirang-bihira na sa bata natin yung maliit yung paa kasi napipigilan na po natin yung polio. So, ibig sabihin, yung pagbabakuna natin, napipigilan natin yung pagkakaroon ng sakit. Hindi po gumastos tayong mga magulang, hindi po tayo naabala, hindi po nagkakaroon ng problema sa ulo, sa katawan ng mga anak natin. Tapos po, tuloy-tuloy po ang pag-aaral natin. Kaya lang po, magsitiis po tayo magpapabakuna. Sige lang po, half day lang po yun, o sandali lang yun. Marami po tayong health center na marami ng bakuna. Sa private practice po, marami rin po kami. So, Doc, meaning, ang mga bakuna na yan, available sa mga health center, gagawin lang ng mga nanay, ng mga mami, ng mga ina, ay sipagan at sundin yung schedule, sumunod. Oo. Ganito lang po yan. 2 po, 6. O, ibig sabihin, meron 2 years, 2 months old, 4 months old, 6 months old, kailangan nagbibigay na tayo ng DPT at antipolio. Tapos po, kung mayaman po yung lugar niyo, meron na din po silang anti-pneumonia. Kung wala po, meron po yung mga pediatrician niyo po yon. Kasi po, patawad niyo po, kasi mahal po namin mahal na pinabenta yun sa mga drugstore. Sa mga companies, po, ang mahal po namin na nahihiling sa mga pasyente namin. Kasi po, mahal po talaga. Kaya lang, yan ang dapat na makuha ng ating government na magbigay tayo ng anti-pneumonia sa mga bata. Kasi po, yun ang diba? Magkasipon ka lang pag hindi mo naagapan, nagkaka-pneumonia. Pero ngayon, happy kami. Sa practice ko ngayon, I've been in practice for about 30 years, more than 30 years. Bihirang-bihira na po akong makakita ngayon ng polio. Wala na po akong nakikitang tetanus. Pagka walang bakuna. Tapos po, bihira na rin po makakita ng polio, diphtheria, pertussis, tetanus. Kasi po, naagapan na po natin sa pagbabakuna. Kaya lang po, lalo na po dun sa mga kababayan natin, hindi po nakaka-access ng health center or any facility na merong pagbabakuna. Doon po nagkakaroon tayo ng problema. Ang tandaan po natin, yung pong piniprebentuhan ng bakuna ay mga disease na nakakahawa. Okay? Kaya diphtheria, pertussis, tetanus, polio. Tsaka meron na po ngayon yung pneumonia. Kaya lang po, wala pa po yan sa mga health center. Pero magmula po nung nauso na po yan, bihirang-bihira na po yung nagkaka-pneumonia sa mga batang sikip natin. Kasi po, di po ba, pagka nagkaka-pneumonia, ang chances din na magkaroon ng meningitis, ang taas. Kasi infection yan sa buong katawan mo. So yun po, prevention is better than cure. Mas mura pong malalabas yan kaysa sa kung magkakasakit ang bata natin. Sa paracetamol na lang ang mahal niya. Yes. Hindi naman nakakagaling yung paracetamol, nakakababa lang ng lagnat. Pero hindi niya pinapagaling yung sakit ng bata. Akala po natin, pag nagparacetamol ka na, magaling na yung bata. Hindi po siya gamot lang po siya sa lagnat. Sa sakit ng ulo. Pero hindi po niya tinitira yung virus na nakakakos ng sakit. Hindi po niya tinitira yung bacteria o kaya yung fungus na nakakakos ng sakit. Okay. Ayun. Napakahalaga nun, Doc, ha? So, paalala sa mga magulang, huwag katamaran, di ba? Para sa kalusugan ng inyong mga anak. Talaga pong pagkabakuna, nagkakaroon ng konting... Walang dahilan dapat. Oo. Walang dahilan na hindi mo dalhin sa health center. Meron na po tayo yan. O sa mga doktor nyo. Pero pagkabakuna, ready ka sa paracetamol, baka magkalagnat ka. Okay lang yun. Kasi ibig sabihin, buhay yung katawan ng anak mo, nagre-react siya doon sa pinahinang mikrobyong pinapasok sa katawan niya. Kasi para magkaroon na sila ng antibody. Kaya pagpasok ng itong mikrobyo, tempo, alam na nilang barilin. Kasi wala kang injection. Okay? Wala kang antibody. So, ganun kahalaga. Opo. Doc, sa MWF ka sa Monday, Wednesday, Friday ka sa Manila Doctors, Oo. Para dun sa mga kasi may mga nagtatanong minsan And then, po ako sa Manila Doctors, Dr. Quiet. Dr. Quiet. Doc, thank you so much sa oras mo. Alam ko meron kang clinic ngayon.
Thank you. Hindi, wala. Oo nga pala, meron kang palang grounds. Oo. Salamat, Doc. Ang kwan ko lang sa inyo, maraming salamat kasi ang broadcast nyo ay maraming nararating. Yes, So Doc. kung kagaya namin nakakapagpaliwanag kung ano ang dapat gawin, ay Yes. ang pagpapaalala kung anong dapat gawin, kung anong dapat pag-ingat sa mga bata, I'm willing to help. Okay. Maraming salamat, Doc. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat, Dr. Cynthia Aquario Wico. Yan, pediatrician mula sa Manila Doctors. Ayan, sumisingit lang tayo sa time niya. Actually, napakasipag na doktor. Pero ang dami niyang pwedeng i-impart, lalong-lalo na sa mga nanay. Makinig po kayo lagi sa kanya. Kasi napakahalaga po nun. Unang-una doon sa bakuna, totoo po yun eh. Iwas sakit ang inyong mga anak. Mga kaibigan, oras natin. 37 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po tayo. DZRH. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, pride.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang
ang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun kaya sabi ko kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, oras natin 49 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, dako na po tayo sa ating pasyente ngayong umagang ito ng Webes. Siya po si Ate Althea Sangil. Si Althea po, 21 years old, taga San Casimiro, Licab, Nueva Ecija. At siya po ay panganay na anak at nag-aaral po sa Central Luzon State University, dyan po sa Muñoz, Nueva Ecija. Graduating student po siya, ang kanya pong kurso agriculture, major in crop science. So bihira yung kumukuha niya na. Ayan, sabi nga po niya kahit daw sila mahirap, pilit na itinataguyod ng kanyang mga magulang yung kanyang pag-aaral, dahil siya naman po ay isa ding scholar. Wow, galing. Oo. So, ang sagot ng mga magulang niya ay yung kanya na lang allowance. Pero mahirap din yun para sa mga magulang, yung mga pangangailangan. Ang kanyang tatay, isa pong magsasaka at ang kanyang nanay, isa pong may bahay lang. Tatlo silang magkakapatid. So lahat po sila nag-aaral. Kaya ito pong si Althea sumulat po sa atin dito po sa DZRH Operation Tulong para po idulog yung kanya pong inihingi po ng assistance. Kasi na-diagnose po siya ng sakit na hyperthyroidism. So yung ibig sabihin niya namamaga yung kanyang thyroid gland. So siya po kinakailangan niya po ng mga laboratory and check-up. Siyempre lalong-lalo na pag kinailangan po ng gamot dyan, Kaya siya po ay lumalapit sa DZRH Operation Tulong. Magandang umaga sa iyo, Althea. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Ayun. Ate Althea, kumusta ka ngayong araw? Okay lang po. Medyo po natubo po kasi kaya po namamalat.
Naku, pareho tayong malat. Pareho din tayong may ubo, may sipon. Pero kaya yan, di ba? So, hindi ka pumasok. Wala kang pasok ngayon. Wala po, ma'am. Bukas po meron. Bukas. So, anong year mo na nga? Anong year ka na? 4th year po. Wow, 4th year. Sabi ko nga, saludo ko sa'yo dahil bihira na kumukuha ngayon ng kurso sa agriculture, di ba? Yes po. Marami pa ba kayong magkakaklase sa kurso na yan? Yes po, ma'am. Nasa 30 something na lang po. 30, ano? Tapos yung iba, madalas daw, minsan may mga narinig akong kwento, yung iba nagsishift na eh, di ba? Opo. Oo, pero ikaw gusto mo talaga yung kurso na yan? Yes po, ma'am. Since lumaki po ako sa pamilya po na farmer po yung Ay, very magulang good. po. Ay, ang galing-galing. Sige, tuloy mo lang yan, Althea. So, kailan ka graduating? Mayo po, ma'am. Sa Mayo. Wow, malapit na yun. So, tapos yung dalawa mong kapatid, anong year na nila? Yung pangalawa po is first year. Tapos yung bunso po is grade 7, ma'am. O, first year na college. Apo. Anong kurso naman niya? Culinary po, ma'am. Culinary. So, dalawa kayo na at the same school? Iba po siya, pero ano rin po, public school din po. Oo, dyan sa Muñoz din. Sa ano po siya, ma'am, Cabanatuan City po. O, yan lalayo. Pagka ganun, may mga tinutuluyan naman kayo. Wala po, ma'am. Uwian? Uwian po, apa. Uy, layo nun na. Ikaw, gano'ng kalayo ang Muñoz sa ano? Teka, napuntahan na namin yan eh. Ang Likab. Pag bumabiyahe po ako, ma'am, almost 2 hours po papunta. Wow. Tapos uuwi ka rin pabalik. Pauwi po, umaabot po ng like 3 kasi nag-aabang pa po ako ng jeep. Wow. Ang hirap ano? Pero imagine mo, ilang ano na lang, graduate ka na, Althea. Galing. Ang galing. Oo, ang galing. Pero alam natin kung anong pinagdaanan, no? Bilang isang estudyante. So ngayon, ang pinoproblema mo, meron kang hyperthyroidism. Yes, ma'am. Oo. So ano sabi ng doktor sa'yo? Ma'am, yung last check-up ko po, yung recently lang po, bumaba naman na po yung sa result ng hormone ko, pero yung sa leg ko po, hindi pa po nagbabago yung size. So once daw po na like maging stable yung hormone ko, and then tuloy-tuloy nagamutan for 6 months, tapos hindi pa po siya nagbabago, like kailangan na raw po operahan. Oo. So, continuous din yung mga laboratory mo? Yes po, ma'am. Per month po. Oo. Saan ka ba nagpapacheck up pagka meron kang nararamdaman na lalong-lalo Dito po din po sa Likab. Dito po kasi ko in-endorse po ng Santo Domingo Hospital po. Saang ospital sa Likab? Sa pharmacy care po. Pero private yun, di ba? Yes po, ma'am. Sa government, wala silang ano? Wala po, ma'am. Kasi ang kailangan po na doktor is yung wala po siya sa public nun eh. Okay. Kaya po sabi po ng mga doktor na from public, magastos daw po yung gamutan sa hyperthyroid daw po. Oo. Anong sabi ng doktor? Saan mo daw nakuha yung hyperthyroidism mo? Yung sa hormone ko po kasi is sobrang taas po ng ano ko. Pinaproduce po siya na hormone po. Hindi po nabanggit ko saan po talaga yung pinakaano eh. Oh, wala naman sa lahi. Wala naman, hindi naman genetics. Ala po, ma'am. Ako lang po. Wala naman. Oo. Pero anong sabi ng doktor na magiging gamutan para dyan? Anong, if ever, yung operasyon ba, last resort na yon? Yes po, last resort. Pero wag daw po muna ako mag-isip naman po muna. Like, baka kayanin naman daw po ng gamot. Oo. So, anong sabi ni nanay at ni tatay? Ayun po, nalulungkot po sila. Pero continuous lang, may gamot ka naman, ano? Pagka halimbawa yung gamot mo, every ano ba ang schedule ng check-up mo? Every month po, ma'am, kasama po ng laboratory result po. First week po palagi ng month. Pagka may problema sa hyperthyroidism, ano ang mga nararamdaman mo pagka ganyan, Althea? Usually po is ayun po, nakakaranas po ako ng palpitation, anxiety, or yung tremors po. Lagi po ako nangihinig. Tapos, mabilis po ako mapagod, ma'am. Oo, pero alam mo yung mga dapat iwasan. Siyempre, para nang sa ganun, hindi siya mag-trigger.
Yes po, ma'am. Napaliwanag sa'yo ng doktor mo. Opo, tapos po search talaga rin po ako online. Okay. Okay. Siguro ipi-win na, tawagan natin si Grace para nang sa ganun i-connect natin. Ganito ha, Althea, napakahalaga kasi ng gamutan mo no? Yung gamot mo ba merong binigay sa'yo na ano yan, for how many months mo iti-take? May ganun ba? Opo, ma'am. Bali, pero pabago-bago po yun sa dose, ma'am. Kasi depende raw po sa lab result. Okay, pag halimbawa bibili mo yung gamot mo for 1 month, magkano inaabot? Magkano halaga? 3,000 po may get. Kasi yung isang gamot ko po is 30 pesos po, tapos price, abili po siya. Okay. So, kulang-kulang magkano lahat? Yung ano po kasi yung naman for 1 month, umabot po siya ng 3 po. Oo. Yung gamot po siya, meron po sa puso, tapos may vitamin C, tapos yung para sa thyroid po talaga. So pag na-take mo naman yung mga gamot mo, wala namang problema, hindi mo nararanasan yung mga effect ng hyperthyroidism. Yung sinama po dumatak ako mo, may medyo nabawasan naman ako. Tapos yung sa weight ko po, like sobrang weight ko po kasi yung parang effect po talaga ng hyperthyroid. Tapos yun, nagamot po ako for almost 2 months na po kahit paano naman po mabata-bala po ako. Ayun, okay. So very good. At saka alam mo kung ano yung mga bawal sa yung pagkain, di ba? Pagka ganyan. Ayan. Siguro religiously susundin mo lang kung ano yung mga bawal at kung ano yung mga pwede lang para nang sa ganun di ka mahirapan habang ongoing, di ba? Sabi mo every month meron kang consultation and then meron ka ring may mga pinapagawa sa yung mga laboratory. Oo, dapat doon ang laboratory mo dapat sa government hospital na. Para nang sa ganun wala kang babayaran na Althea. Nag-try po kami mag-calabas po pareho lang po yung presyo po. Okay. Ganun din. Okay. So, ano ang ihingi mo ng tulong sa amin, Althea? Hindi ko siya ng tulong po for sa pang-gamit ko sa pang-laboratory consultation. Ayun. Okay. So, actually, inilapit ka namin sa office ng inyong butihing alkalde, no? Anong pangalan nga ni May? Si Mayor Willie Domingo, no? Si Mayor Willie Domingo, Althea. Pero mukhang baka may mga mahalagang gawain ngayon si Mayor ay ipasamahan ka namin sa aming napakabait na Ate Grace Sansano. Kilala mo ba si Ate Grace na aming reporter dyan sa Nueva Ecija, Althea? So eto na, nasa linya na natin si RH25, si Ate Grace Sansano para siya ang sasama sa iyo sa office ni Mayor para mas matulungan ka rin ha, Ate Althea. Okay? Okay, nasa linya natin RH25 Grace Sansano. Ayan, Ate Grace, good morning. Good morning, May, and Sister. good morning. Siyempre kay Althea. Althea, huwag ka nang mag-alala sapagkat kausap ko ngayon ang mayor ng Likab na si Mayor Willie Domingo. Tutulungan ka niya sa iyong karamdaman at pinapasamahan ka rin niya sa akin na magtungo sa kanyang opisina. At yung problema mo rin sa iyong pag-aaral, nakahanda rin tumulong sa iyo si Mayor Willie Domingo ng Bayan ng Likab. Ayun. Okay. Narinig mo yon, Ate Althea, si Grace yun, yung aming reporter sa Central Luzon. Isa sa kinocover niya, taga Cabanatuan yan, dyan sa Nueva Ecija. Tama ba, Grace? Di ba? Cabanatuan ka? Yes. Oo, ayan. Tama. Okay, Althea? Oo. Okay. Ayan, napakinggan mo yung sinabi ni Grace? Anong gusto mo sabihin kay Ate Grace? Oo. Althea? Hello po. Ayan, sige. Ayan si Ate Grace. Usap kayong dalawa. Go ahead, Grace. Yes. Althea, magkita tayo bukas para madala kita mismo kay Mayor para matulungan ka niya. Ayun. Ha? Okay sa'yo? Macbird subject po siya. Althea?
Okay. Ganito ha, usap kayo mamaya ni Ate Grace ha, kasi medyo malabo yung signal. Usap kayo para mapag-usapan anong oras at paano ha. Base dun sa availability mo kasi Grace meron siyang klase eh. Tingnan natin ano kung paanong schedule ang dapat na mapagkasunduan ninyo. Grace? Okay. So yun, mag-usap na lang kami sa telepono mamaya off the air para kung anong oras kami magkikita para masamahan ko siya mismo kay Mayor. Tapos Gracia, ma-interview natin si Mayor Willie Domingo ha. Dami akong tanong sa kanya para yung mga ganitong klaseng medical assistance sa kanya mga nasasakupan, paano ma-avail, lalong-lalo na yung mga nasa, alam mo na, mga remote areas ng kanyang bayan, di ba? Okay. Grace, thank you ha. Salamat. All the time. Okay. So yan Thank you. na yung ating update. Back to you, home base. Maraming salamat. RH25 Grace Sansano. Naku, huwag ka mag-alala. Ate Althea? Naputol ba? Okay. So, uusap tayo ha para dun sa schedule mo kay Mayor ha. Okay. Tapos, bigyan ka ni Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Salamat po, Senator Lito Lapid sa DCRH po. Oo. At bigyan ka rin ng ating anonymous donor ng anonymous donor natin ng San Juan. Ayan, maraming salamat. Mag-ina to actually, kaya lang ayaw nila ng pangalan. Ayan, bigyan kanila at pinagsama natin I think yung kanila unahin na lang muna natin. Doon sa ating anonymous donor, magkano ba yung amount niya? 3,000 at hindi yung sa kabigay nila 2,000 pesos pala. Ayun, Ate Althea. Ayan, another 2,000 pesos mula doon sa ating anonymous donor ng San Juan ha. Nakikinig yun. Okay, pasalamatan mo muna ang Senator Lito Lapid at syempre yung ating anonymous ng San Juan. Go ahead. Maraming salamat po Sir Lito Lapid sa DCRH. Tapos po sa Anonymous Sunday po sa San Juan. Maraming salamat po. Ayan, tapos dagdagan natin yan para sa'yo na, para magamit mo rin mula sa Lanaval Masonic Lodge, bigyan kita ng 2,000 pesos. Maraming salamat po, ma'am. Okay? Para mabili mo yung mga gamot mo. So, sa mga kuyang ng Mayor Lacaydeo Macalma, Lanaval Masonic Lodge, thank you so much. So, you have 6,000 pesos, ha? Thank you po, ma'am. Okay. Sige, malay mo, nakikinig kang Senator Lito Lapid ngayon. Madagdagan yung iyong mga pangangailangan. Basta pag may kailangan naman, pwedeng-pwede, no? Lalo na sa hospitalization mo, ha? Opo. Okay. Maraming salamat po. Uy, bakit ka naiyak? Ma'am, kasi ngayon po talaga super gipit po. Tapos may thesis pa po ako na kailangan bayaran. O sige, basta tapos tutulong pa sa iyo ang office ni Mayor, ha? Natin, ilapit natin para wala ka ng problemahin at madagdagan din yung para sa gamot mo, ano? Okay. Sige, basta kailangan malakas ka. Magpalakas ka ha, Ate Althea. Yes, po. Okay? O sige. May message ka pa ba? Go ahead. Sa ating mga donors. Okay. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo. Thank you. At magpalakas ka. Okay. Ayun mga kaibigan, si Ate Althea Sangil, 21 years old, may pinagdadaanan siya, yung hyperthyroidism. Hypo ba? Hypo? Tama ba ako? Ayan. At of course, taga Likab Nueva Ecija. Maraming salamat, Grace Sansano. Thank you so much. At papaalalayan natin ang ating pasyente diyan kay Mayor Willie Domingo ng Likab Nueva Ecija. Again, maraming salamat po, Senator Lito Lapid Sen. Thank you so much sa inyong regular donation para po sa mga pasyente natin. And then, ang Lanaval Masonic Lodge, thank you so much sa tropa ng Mayor Lacaydeo Macalma, ang mga Mazon. And of course, ayan, sa ating anonymous donor ng San Juan mula sa Mother and Child. Ayan, mabait itong mga to eh. Ayan, maraming salamat po. Sandali lang at pwede pa ba? Okay, puntahan natin ang ating report. Kampo daw ni Michelle D. hiling ng Interpol Red Notice laban kay Zian Gaza, oras na may arrest warrant na. Alamin natin ang detalye niyan, ibabalita ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle?
Hinihiling ang kampo ng beauty queen na si Michelle Dean ng Interpol Siguro Islaban sa social media personality na si Zayan Gasa kung kinakailangan. Sa ambush interview dito sa National Bureau of Investigation, sinabi ni Atty. Maggie Garduque na pupuwersahin nila yung law enforcement agency na humirit ng red notice oras na may arrest warrant na. Kailangan kasi anya magkaroon ng jurisdiksyon yung lokal na korte kay Gaza na nasa ibang bansa ngayon. Idiniin ni Garduque na bukod sa kanilang cyber libel complaint, may iba pang kasong kinahaharap ang content creator ngayon. Nagsumite ang abogado ng supplemental affidavit dito sa NBI ngayong umaga kaugnay ng umano'y mapanira ng mga bagong post ni Gaza laban kay D. Hinug na, sabi ni Garduque, yung kanilang reklamo para ihain ng NBI Cybercrime Division sa Office of the City Prosecutor. Giselle? Pakinggan natin, Ms. May, yung bahagi ng ating panayam. Kumpiyansa yung abogado na uusad yung cyber libel complaint dahil malinaw naman anya na may actual malice yung social media o yung mga post sa social media ng nabanggit na Giselle? ito ang report para sa DZRH sa Pilipinas o sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, punta tayo sa Campo Crame. Ang pambansang pulisyano, ang pamunuan niyan, ipinagtanggol yung mga pag-aresto na naganap sa EDSA anniversary kahapon. Balita mo yan, RH52 Edniel Parosa. Edniel? May itinagtanggol ni PNP Chief Police General Jose Melenchiner Tatis Jr. ang pagtampot sa dalawang realista sa kasagsagan ng EDSA 40. Gayet Tatis, bagamat ni maximum tolerance sa pulisya, kinailangan itong manghuli ng mga nanakit sa otoridad at paging mga nanggulo sa public order. Tinawag din na top-up na minimal lamang ang ginamit na pwersa para sa parehong mga nag-ilos protest na maging hanay ng pulisya. Binigyan din ng PNP na simula pa lamang wala ng permit itong mga pumara sa EDSA Ortigas na nagresulta ng tensyon kahapon. Itong pulis nga ang nasaktan sa insidente habang maharap naman sa mga kasong direct assault, resistance to authorities, alarm and scandal at paglabag sa batas pambat sa 880 itong dalawang inarestong ralista. Ako naman sa Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Maraming salamat po ha dun sa mga nag-alala. Don't worry na po. I'm back. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hesoro at syempre kay Ellen Jacinto. Thank you. Ako naman may binauhan una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, White Rose! White Rose Papaya, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya! Kutis sulit ang glow up! ACS! Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para